Magandang umaga po sa ating lahat. Ikaw ba'y nakararanas ng matinding pasakit sa buhay? Meron po ba tayong mga dinadaan ng mga krisis, mga problema? Meron po bang pabigat sa iyong puso, sa iyong damdamin, na para bagang hirap ka na? Ikaw pa'y para bang napapagod na sa mga dami ng alalahanin sa iyong pamilya, trabaho, o kaya kahit sa iyong personal na buhay. Sa ating mga pagbasa ngayon, may mensahe ang Diyos sa sino mang dumadaan sa mga matitinding pagpapakasakit. Yung unang pagbasa ay tungkol sa kwento ni Job. Kumbagay parang hinaing ito ni Job. Ano ba ang nangyari? Kumbagay nagkaroon ng parang pustahan ang Diyos at ang demonyo. At parang sinasabi ng demonyo ay kapag itong si Job yang iyong tinuturing na malapit sa iyo o nananalig sa iyo, pag tinanggal ko na lahat ang mahalagang bagay sa buhay niya, wala, hindi na yan sasampalataya sa iyo. O sabi ng Diyos, o sige, subukan natin. Kaya nga ang nangyari, maraming inalis sa kanya. Yung kanyang kabuhayan nawala. Mga mahal sa buhay niya, pumanaw. Tapos, mga kaibigan niya, iniwan siya. At matindi rin sa lahat ay nagkaroon siya ng matinding sakit sa balat. Kaya ganun na lang ang lumabas na hinaing ni Job sa ating pagbasa ngayon. Nandun yung kanyang parabagang paghuhumiyaw, pagtangis, bakit ganito? Pero alam nyo, hindi nawala ang pananalig ni Job sa Diyos. Kahit ganoon, sabi niya, nandun yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Sa ating ikalawang pagbasa, ganyan din ang kwento ni San Pablo. Di ba siya naging apostol sa mga Hentil? At sinasabi na patuloy niyang pinapahayag ang Ebanghelyo. Tinuri nga niya ang sarili bilang parang alipin ng Diyos sa kanyang misyon. At alam niyo, hindi madali ang kanyang naging misyon kasi siya ay pumunta sa mga Hentil. Kaya nga, itong ikalawang pagbasa ay sulat niya sa mga taga-Korinto. Ito yung mga nagbagong loob sa Diyos at kahit malapagano yung kanilang buhay, nakita nila liwanag ni Kristo sa pamagitan ng si San Pablo. At si San Pablo sa kanyang mga sulat, patuloy pa rin yung kanyang pagpapaalala sa kanila tungkol sa biyayang natanggap nila. Kaya parang sinasabi nga ni San Pablo, anumang hirap ng aking misyon, handa pa rin akong maging alipin ng Diyos. Ipapahayag ko pa rin ang mabuting balita ni Kristo. At ito na nga sa ating ebanghelyo, narinig natin, si Jesus ay naharap sa mga taong dumaranas sa iba't ibang paghihirap o pagdurusa. Yung una, yung kwento dito ni Simon at yung kanyang biyanan, di ba? May matinding lagnat, pinagaling ni Jesus. Tapos, maraming tao na may sakit, inaalihan ng demonyo, dinala kay Jesus. Yung iba'y pumunta sa kanya upang magpagaling. At maraming nakaranas
ng paghihilom. Maraming na itakwil na demonyo sa mga sinasapian. No? Kaya hindi matigil ang ministro ni Jesus. Kaya hindi lang siya naharap sa mga nagdurusa o naghihirap. Kung ikaw naman si Jesus, siguro na-absorb mo din ito, di ba? Kaya kahit papano naranasan din niya ito. Hindi lang siya nandun para gumawa ng mga himala, kundi naramdaman niya. At siguro pati yung pagod ng paglilingkod ay kanyang nadama. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, hindi po mawawala sa ating buhay ang pasakit. Hindi po mawawala na tayo daraan sa mga karanasan ng paghihirap. Parte po yan ng buhay. At ito pa nga nais kong sabihin, parte po yan ng pagiging isang Kristiyano. Pero siguro itatanong ninyo, paano kaya kapag ikay naghihirap, ikaw ba'y magrereklamo na lang? Ikaw ba ay kumbagay mapapag-isa na lang, magmumukmuk? Ikaw ba'y parang dadaan sa sitwasyon na walang direksyon ang buhay mo dahil sa dinadaanan mo? Sabi nga po, nais kong maghain sa inyo, no, ng 3 paraan para kung ano man ang ating dinaraan ng pagdurusa, medyo kahit papano ay hindi tayo kumbaga ay lulugmok ng todo-todo at papasok sa kawalan ng pag-asa sa buhay. Ano po? No? Ano po ang pwede nating gawin? Yung una, pinaka-importante, magdasal. Alam natin yan. Siguro, naranasan na natin ito. Matinding-matindi yung problema natin. Pwede nating sabihin, masusolusyonan niyang pera, pinakamagaling na doktor kung merong kang sakit na parang walang kagalingan. Di ba? Pero sa bandang huli, pupunta ka kay Lord. Magdadasal ka. At maraming pagkakataon, hindi ba, sa ating buhay, kapag nagdasal ka ng taimtim, kahit di agad ibigay ang solusyon, ramdam mo na hindi ka pinababayaan ng Panginoon. Ikalawa, baka ito hindi niyo maunawaan, pero ito'y totoo. Galak. Ano ba ibig sabihin nun? Kahit ikay dumadaan sa matinding paghihirap, hindi naman sinasabi ikay ngingiti at tatawa, kundi may galak sa iyong puso. Importante yan na makita sa ating buhay Kristiyano. Swerte nga tayo mga Pilipino. Bakit? Kasi kilala tayo sa mundo na anuman ang dinadaan ng mga bagyo ng buhay, tayo pa rin ay nakakatawa. Naalala ko noon, pumunta kami ng parting Nueva Vizcaya, bumagyo noon, may ordinasyon, nag-landslide, naghahanap kami daan pa uwi. Hindi kami makadaan doon sa sigsag. Abay, nagawi kami sa papuntang Tugigaraw, papunta ng Cagayan. Kasi hindi namin alam, paano uuwi dito sa Maynila.
Abay, nung ako'y nandun sa daan, yung bus namin, kasama ko yung mga seminarista. Abay, kasi kita namin talaga baha, no? Baha talaga, no? Abay, nandun sa daan, yung mga baboy, mga manok, no? Dala-dala nung mga lumilikas, no? Doon sa baha, no? Na talagang, sabi nga, kumbagay parang inalo na yung kanilang mga bahay. At yung mga taong nandun sa daan, no? Yung iba may aparador pa ngang nailagay doon. Nakangiti, nagtatawanan, napakamutho ako ng ulo. Di ba? Iisipin mo, abay, nawalan ka na ng bahay, wala ka na, ito na lang ang natira. Naisalba mo pa, di ba? Pero parang sinasabi, matatapos din ang lahat. Hindi katapusan ang mga paghihirap, may pag-ahon. Kaya nga di ba sabi nila, pagkatapos ng matinding bagyo, pagising mo sa umaga, sisikat din ang araw. At ikaw ay pasasayahin ng Diyos. Pero meron pa pong itlo, at tingin ko ito yung importante, no? Yung pag-ibig. Para maibsan yung dinadaan ng pagdurusa, dapat ang disposisyon mo ay pag-ibig. Yung bang pag-ibig na nagpapaubaya at nag-aalay. Tignan natin ang kwento ng isang ina na manganganak. At marami sa inyo mga inang naririto, hindi ba? Dinaanan niyo po yun. Sabi nga nila, ang mga ina, pag nanganganak, yung isang paa ay nasa hukay. No? Sabi ng matatanda, no? Hindi mo sigurado kung ikaw ay mabubuhay. Pero ipapanganak mo pa rin. Iluluwal mo yung iyong nasa sinapupunan. Bakit? Dahil mahal mo siya. Mahal mo ang nasa iyong sinapupunan. Kaya di ba, yung mga inang nanganganak, no? Kahit yan ay simpleng paglilibor lang na walang tinatawag na pag-oopera. Kahit may operasyon nga, mahirap din yan. Dumadaan yan sa matinding sakit ng katawan. Di ba? Nandun din yung sugat pagkatapos. Pero ginagawa ito ng ina dahil sa pagmamahal niya sa kanyang anak. At pag nailuwal na ang kanyang anak, itabi mo sa kanya, di ba? Parang nawawala na lahat ng sakit. Hindi ako pwede maging nanay, lalaki ako di ba? Pero yung mga ina dito, alam ko yan. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, tunay ngang mahirap ang magdusa. Dadaan tayo sa maraming pasakit. Pero paalala sa atin ng Panginoon, kapag dumadaan ka sa matitinding pagsubok o dilubyo ng buhay, magdasal ka. Sa iyong mga paghihirap, may panloob na galak. At ikatlo, nang dahil sa pag-ibig, kaya mong daanin ang iyong mga pagsubok o paghihirap. Dahil ito'y para sa iba, para sa iyong kapwa. Nais ko magtapos sa isang napakagandang sinabi ni Mother Teresa of Calcutta. No? Ito, si Saint Teresa of Calcutta. Ang ganda na sinabi niya tungkol sa mga pagdurusa. Babasahin ko sa English. Sabi niya,
pain and suffering have come into your life. But remember, pain, sorrow, suffering are but the kiss of Jesus, a sign that you have come so close to Him that He can kiss you. Ganun pala, no? Kaya tandaan natin, kapag pala tayo dumadaan sa matitinding pasakit sa buhay, lalo tayong malapit sa Panginoon na nagpakasakit na matay sa krus. At ito'y parang matamis at mapagmahal niyang halik sa bawat isa sa atin para iparamdam niya, mahal kita, di kita iiwan. Kumapit ka lang sa akin. Lakasan mo ang iyong loob dahil nandito ako. Amen.